Makati. Yeah, record ko. Sige po. Mag-share screen po ako. Pwede na po ba? Yes. Naririnig naman po ako. Ano po? Sige po. Okay. Okay po ba? Kita po yung screen? Sige po. Magandang gabi po sa lahat. Medyo nagulat po ako kasi nasanay po kami sa priestly fraternities na ang konti lang namin. Kapag nag-meeting po kami na ganito din, ah kadalasan mga 15, 10, ganyan. Tapos pagpasok ko po kanina, 20 na agad. Ngayon, nasa 60 na po yata, 70 na tayong lahat. Salamat po sa paglalaan po ninyo ng oras. Alam ko pong oras na ito ng pahinga, pero nandito tayo para magpalalim ng ating bokasyon, unawain itong tema na binigay sa atin ng ating formators. So, ang title po ng ating formation for tonight, uh, gawin po natin itong parang recollection na rin dahil tamang-tama sa Miyerkules ay Ash Wednesday. So magsisimula na naman tayo ng Lenten season. Um, ang title po ng ating formation tonight is Saved in Hope, Spes Salvi, the Jubilee, and the Carmelite Path to God. So sana hindi po ito maging mental calisthenics. Tatlong topics po itong pagsasama-samahin natin. Don't worry po, alam kong pagkatapos nito magpapahinga na kayo, kaya hindi po natin gagawing masyadong mabigat yung ating pagninilay. Simulan po natin sa pagtatanong. Ano ba yung mahalaga nating tanong na kailangang masagot ngayong gabi? Sorry, magbubukas muna pala tayo ng scripture. Nakalimutan ko. We will begin with scripture. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Therefore, since we have been justified by faith, hindi ko mabasa, natatakpan ang ating screen. Saglit lang po. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. Not only that, we even boast of our afflictions, knowing that affliction produces endurance, and endurance, proven character, and proven character, hope. And hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. The word of the Lord. Thanks be to God. Sige po. Ngayong gabi, ang mahalaga pong tanong lang na masagot natin is this: what is true hope? What does it truly mean to live in hope? Ano po ba ang pag-asa at ano ang ibig sabihin kapag meron tayong pag-asa? Sa present time po natin ngayon na napakaraming uncertainties, may gera, may suffering, at mayroong fading promises ng human progress, madalas ang hope po ay mistaken for mere optimism. Parang ang pagtingin po natin sa pag-asa ay good feelings lang, ano po, parang positive thinking, ay it's a wish for better days. Pero hindi po ganoon ang Christian hope. Kapag ka sinabi po natin na Christian hope, itong pag-asa ng mga Kristiyano, this is more than just positive thinking. This goes beyond optimism. Yan po ang pagkilala natin sa hope. Hope is not a feeling, but a choice to trust in God's plan. Ito po ang ibig sabihin ni Pope Benedict XVI dito sa pag-uusapan natin na document ngayong gabi. Pope Benedict XVI teaches us that hope changes how we live dito sa kanyang document, encyclical na Spes Salvi. Sinulat niya po ito, nilabas noong November 30, 2007. So,
Saved in hope po ang ibig sabihin ng Spes Salvi. Maiksi po ito. The document is approximately 25 pages long at meron siyang 50 numbered sections. Kung gusto po ninyong basahin, you can easily Google it at makikita po ninyo ang document in its full text. This is rather shorter dahil kadalasan po, pag nagsusulat ang mga Santo Papa ng encyclical, medyo mahaba. Pero kahit po na maiksi ito relatively, Spes Salvi is dense with theological reflection, with scriptural references, at maraming insight po sa Christian tradition, lalong-lalo na po tungkol sa pag-asa, tungkol sa salvation, at sa Christian understanding kung ano ang eternal life. So ito pong Spes Salvi nagtuturo sa atin na ang Christian hope is not just positive thinking, sabi natin. Rather, kapag ka sinabi natin na hope, pag-asa, ito po ay yung pagtitiwala doon sa mga pangako ng Diyos na tunay, maaasahan, na ang buhay natin has beyond what the eyes can see, and that eternity with God is worth everything. Ano po? So tamang-tama po dahil ngayong taon, 2025, ay Jubilee of Hope. So it is very much appropriate to read this document at kung nabasa na po ninyo, to read it again. Ako po nabasa ko po ito nung ako'y seminarista sa philosophy, siguro around year 2007. Maiksi po, kaya madaling basahin, pero maganda rin na basahin siya portion by portion. The Jubilee of Hope of 2025 invites us to rediscover this hope. Basahin natin muli itong tulat ni Pope Benedict at makikita natin dito na binibigyan tayo ng matter for reflection. This theme of hope takes on a renewed urgency this year. So ito pong ating Jubilee of Hope ay imbitasyon para tayo maging pilgrims of hope at ma-rediscover natin yung malalim na assurance ng Panginoon na meron tayong hinihintay. Ano po? That we are waiting for heaven. So for tonight's reflection, meron po tayong tatlong specific questions. How do we live this hope in our daily lives? How do we sustain our hope amid trials? And how does this hope shape our journey toward God? Ito po ang ating mga tanong. Marami pong pwedeng isagot dito. Pero for our purpose, because we are all Carmelites here, one of the most beautiful responses to these three questions comes from our spirituality, the Carmelite spirituality. Excuse me. So ang ating pong spirituality bilang mga Carmelite ay nakaugat sa malalim na panalangin, itong ating pagtitiwala sa Panginoon, ang providence ng Diyos, at itong malalim natin na pagnanais na makasama, makaharap, makapiling ang ating Panginoon. This longing for union with God. Because of that, the Carmelite way of life is a living witness to that hope that Spes Salvi proclaims. Mamaya po ipapaliwanag ko kung bakit ang Carmelite spirituality ay isang pamamaraan para maisabuhay natin itong pag-asa na pinag-uusapan natin ngayong gabi. Kaya sa pagninilay po natin ngayong gabi, tatlong bagay ito. We bring together first the theology of Pope Benedict, and then the theme of the Jubilee of 2025, and then the wisdom of our Carmelite tradition. Makikita po natin sa pagsasama-sama nitong tatlo, we are able to uncover a path na nag-educate hindi lang ng ating mga isipan, kundi pati ng ating mga puso. Nang sa gayon ay mahanap natin ang pag-asa na nagmumula sa Diyos. Simulan po natin. Let us begin by having a brief overview of the encyclical. So una sa lahat, ano po ba ang encyclical? Kapag ka sinabi pong encyclical, ito ay sulat ng obispo, ng Bishop of Rome, tama naman, ng Santo Papa. Ito ay sulat sa mga obispo, kaparian, mga religyoso, mga laiko sa buong mundo. Pero paminsan, ito rin ay addressed to all people, even non-Catholics. Halimbawa, si Pope Francis ay nag-release nitong sulat niya na, how do you call this? Laudato Si, which is addressed to all people of goodwill. So kapag ka nag-i-issue po ng encyclical ang mga Santo Papa, ang dahilan po nito ay nagtuturo, nagka-clarify, o kaya nag-a-affirm ng isang church teaching. So dito po sa encyclical na
Spesalvi o Saved in Hope, nagtuturo po si Pope Francis tungkol sa um, pag-asa. So simulan po natin ng pagkakaroon ng brief overview. Siguro po ay ang iba sa atin na panood na, nabasa na itong ating document. Pero i-review po natin nang sa gayon ay pare-parehas po tayo ng pangunawa. So this is the first section of our discussion and reflection for tonight, Spes Salvi and the call to a hope that saves. So si Pope Benedict XVI po, sinisimulan niya ang kanyang document sa mga salitang ito na nagmula kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. In hope, we were saved. In hope, we were saved. So sa simula't simula pa lang ng document, si Pope Benedict po ay ginagawa ng malinaw para sa ating lahat na ang Christian hope ay hindi lamang po wishful thinking. It is real. It is life-changing. At ito po ang naghuhubog kung paano tayo nabubuhay ngayon. So hindi lamang po ito tungkol doon sa buhay na darating. It's not just about eternal life. This is about our present life and how we journey with God towards eternal life. How we journey with each other, the church. So yan po ang first section ng special din ng document na ito. Yan ang first section, introduction. In hope we were saved. And then Pope Benedict proceeds by looking at false hopes. Pag-uusapan din po natin mamaya yan. Sabi niya, napakarami pong mga tao who place their trust in science and politics, in progress. Subalit, ang mga bagay pong ito ay hindi nakakapagpalalim ng ating pag-asa. Hindi po mali ang mga bagay na ito. We'll talk about that later. But history shows us that these things, science, politics, progress, they alone cannot satisfy the human heart. So dapat po ang ating tunay na pag-asa ay nasa mga pangako ng ating Diyos. Ano po? His promise of eternal salvation. That's number 2. Pangatlo po, ang susunod na section ng Spes Salvi, nagpapaliwanag po sa atin kung ano ang tunay na pag-asa. So what real hope looks like. So kapag sinabi po natin na true hope, itong eternal life in Christ, itong pag-asa natin doon sa ikalawang buhay na darating, ang pinag-uusapan po natin ay hindi lamang endless time. When you say heaven, it's not just endless time. When you say heaven, it means full communion with God. We'll talk about that also later. Ibig sabihin po ng langit, hindi ito lugar lang. Sorry. Kapag sinabi pong langit, hindi ito lugar, it's not a physical place. Kapag sinabi pong langit, it is union with God, full communion with God. Moving forward, yan, pinag-uusapan naman sa fourth section ng Spes Salvi kung paanong ang ating suffering ay nagpapatatag, nagpapalakas ng ating pag-asa. So mababasa natin dyan ang kwento ni Cardinal Nguyen Van Thuan. Hindi ko na ikikwento, paki-Google na lang po si Cardinal Nguyen Van Thuan. He is a cardinal na nanatili po na may pag-asa, may hope, kahit na po siya ay nabilanggo. So isang cardinal po ito who was imprisoned. Pinaliwanag din po ni Pope Francis sa part din ito na ang purgatorio ay parte ng awa ng Diyos, ng habag ng Diyos. It is a loving purification na naghahanda sa atin para sa pagpasok, pagtuloy sa kalangitan. Susunod po, ikalimang section, Benedict then emphasizes for us the importance of prayer at paano po nito pinapatatag ang ating pag-asa. So, sabi niya, prayer is an exercise of desire. God strengthens our desire. Through desire, He enlarges our soul. So kapag nagdadasal po tayo, napapanatili nating buhay ang ating pag-asa. Kapag wala na pong pagdarasal, nakakalimutan na rin po natin kung ano ang tunay na mahalaga. Kaya dapat tayo din po ng mga lay Carmelites ay lagi pong naka-angkla sa pagdarasal, anchored in prayer. And the last section of the encyclical is this, living as people of hope. Dito po sa huling bahagi ng encyclical, pinapaalalahanan po tayo ni
Pope Benedict na kailangan ng ating pag-asa, it leads to action. Nagbubunga po ito ng pagkilos, ng gawa, dahil ang tunay pong pag-asa ng Kristiyano kailangang nakikita sa love and service. And then, Pope Benedict closes with Mary, our star of hope. Tinitingnan po natin ang ating mahal na Birhen bilang modelo ng pag-asa dahil siya po mismo, ang mahal na Birhen, ay nagtiwala, trusted completely sa mga pangako ng Diyos. So yan po ang ating overview. Now, punta po tayo sa actual contents nitong ating encyclical. Pakisundan na lang po yung ating slides. There is a beautiful quotation here from Pope Benedict XVI that we have lifted from the document. So sabi po ng ating Santo Papa, "The one who has hope lives differently." Ang isang tao raw po na puno ng pag-asa, iba ang pananaw sa buhay, iba ang kanyang buhay, iba ang pagkilos, ang pananalita. You have a different conduct of your life because you are filled with hope, consumed by hope. Sabi ni Pope Benedict, the one who hopes has been granted the gift of a new life. Bago na ang iyong pananaw, bago ang iyong paningin sa buhay dahil ikaw ay puno ng pag-asa. Sa kalagitnaan po ng Spes Salvi, at the very core of this document of Pope Benedict, tinuturuan po tayo na kailangan ang ating pong pag-asa ay hindi lamang pakiramdam. So pag tinanong po kayo, ano po ba ang pag-asa? Kailangan ang sagot natin ay hindi, Father Jem, feeling po. Hindi po ito feeling. Ito po ay desisyon. Ito ay pagpili. At kailangan itong pagpili natin na tayo ay aasa sa Diyos. It should be performative. Ibig sabihin, we perform it, kinikilos natin. At the same time, it should be transformative. Binabago tayo. Sabi ni Pope Benedict po sa Spes Salvi, hindi po maaari na ang isang taong umaasa sa Diyos ay nananatiling pareho lang ng dati. Nobody who has been touched by Christian hope remains the same. Binabago po tayo ng ating pag-asa. At nakikita po iyan sa pagpasakop natin sa Panginoon. So kapag meron po tayong pag-asa, it's not just passive resignation. This is a force that sustains us and directs our action. Kapag naunawaan na po natin na ang final destiny po natin ay maging kaisa ng Diyos, nagkakaroon po ng halaga yung araw-araw nating mga struggles, nagkakaroon ng meaning yung mga paghihirap natin sa araw-araw. Imaginein po ninyo kung meron tayong pinagdaraanan ng mga difficulties at ito yung nasa harap natin, madali tayong panghinaan ng loob, pwede tayong mawalan ng pag-asa, pero tinuturo po sa atin ng ating pananampalataya, pinapaalala ni Pope Benedict na kailangan tinatanaw natin yung eternity. Hindi ito ang katapusan ng lahat. Hindi po suffering ang ending ng lahat. Alam natin ito dahil ito ang Misteryo Pascual. The Paschal mystery of our Lord Jesus tells us na hindi kamatayan ang ending. Ang ending ay bagong buhay. Dahil tayo ay anak ng Diyos, dahil kapatid tayo ng Panginoong Hesukristo, tayo rin ay nabubuhay sa parehong Paschal mystery. Salamat sa biyaya ng ating binyag. We are also waiting for that eternal hope. Hindi lamang kamatayan ang katapusan ng ating buhay. Kaya napakaganda po kapag uma-attend po tayo ng libing, ang ating mga patay ay dinadamitan natin ng puti, ang kanilang tabaong, ang kanilang ataul, binabalot natin ng telang puti. Pagpapaalala sa atin nung araw na tayo'y bininyagan, nakasuot tayo ng puti. Paalaala sa atin na sa araw ng ating funeral, pinapaalala natin sa Diyos na, Panginoon, narito po yung inyong anak, ito po yung bininyagan namin, ninyo, ito po yung inyong inangkin. You made your own on the day of his or her baptism. Lord, grant to our brother or sister the eternal life that you promised to him or to her. Ganito po yung ating perspective ng sa gayon, ang ating mga araw-araw na paghihirap, pagdurusa ay nagkakaroon ng eternal perspective. Sige lang po, Panginoon,
nauunawaan ko na hindi ito ang katapusan ng lahat. There is eternal life that waits for me. This is not my home. Our home is in eternal life. Ito pong message pong ito is very much connected to what we're celebrating this year, this 2025. Napakaswerte po ni na Brother Roel dahil nasa Europe sila. Sigurado akong dadalaw sila sa mga Jubilee doors. So, ngayong taon po ay Jubilee of Hope. At alam po ninyo, ang mga Jubilee doors ay naroon lang sa Rome. In the rest of the world, meron po tayong Jubilee churches and Jubilee crosses. So, kaiba po noong 2015, noong Extraordinary Jubilee of Mercy, na pinahintulot po ni Pope Francis na sa buong mundo magkaroon ng Jubilee doors. Ngayon po ay kakaiba. Ang doors po na dadalawin ni na Brother Roel ay doon lamang po sa Roma. Pero dito po sa atin, sa Pilipinas, sa bawat diocese, yung mga obispo po natin ay pumili din ng Jubilee churches na pwede nating dalawin. Pero kung may kakayahan po kayong dumalaw ng Roma o ng Portugal, bakit po hindi? So, ito pong Jubilee of Hope na riyan, nakikita po ninyo si Pope Francis sa Jubilee Door. Pagdasal po natin ang ating mahal na Santo Padre na ika-15 araw na po sa ospital. We have been offering masses and prayers for him. Sana ay pagalingin ng ating Panginoon, makabalik sa kanyang Petrine ministry. Although the ministry continues even when he is sick. So the Jubilee of Hope calls us to renew our faith in Christ as our future and walk in hope. Yan. Ito pong ating Jubilee of Hope ngayon, sabi ni Pope Francis, ang sentrong mensahe po nito ay ang pag-asa. So we are pilgrims on a journey and we do not walk alone. Ito pong Jubilee ay pinapaanyaya po sa atin na mag-pilgrimage, hindi lang po physically, kundi spiritually. Alam ko po na dyan sa mga lugar po ninyo ay meron kayong mga passport, meron tayong mga stamp, at maraming nagtatanong po sa amin sa Chancery kung, Father, meron po bang certificate? Father, meron po ba kung plenary indulgence? Paano po kung isa lang ang nadalaw ko? Kailangan po bang kompleto? A lot of questions like this. Pero maganda pong balikan na ang ating pong pananampalataya ay hindi pananampalataya ng transaksyon. Ito po ay hindi pagbibilang at hindi ito checklist ng kung ilan ang nadalaw nating simbahan o nakailang stamp po tayo. Ang ating pananampalataya ay relational. It is not transactional. So, pinakamahalaga pong pilgrimage na gagawin natin ngayong taon ay pilgrimage papasok sa ating puso. Ano po? Kung minsan, ang layo na nang narating ng ating pagpipilgrimage, kung saan saang parte ng Pilipinas, saan saang sulok ng mundo, nakalimutan ang pilgrimage dito sa puso. And this is many times the longest pilgrimage that we have to take, itong pagpasok sa ating puso. So this Jubilee of Hope and Spes Salvi are teaching us to walk towards God, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pangako na meron tayong hinihintay na buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, noong 2023, doon sa mensahe ni Pope Francis noong 38th World Youth Day, meron siyang minention na isang tula, sinulat ng isang French poet ng pangalan ay Charles Péguy. Sabi ni Charles Péguy, meron daw tatlong magkakapatid. Ang pangalan nila ay Faith, Hope, and Love. Familiar sa atin, lalong-lalo na po si Faith at si Love. Alam ko po kapag tinanong ko kayo ngayon, isa-isa, marami kayong masasabi tungkol kay Faith at kay Love. Pero kadalasan hindi natin lubusang maisip kung ano si Hope, sino si Hope. Maganda ang imagery ni Charles Péguy sa kanyang poetry na binanggit ni Pope Francis sa message na nung World Youth Day. Sabi niya, si Faith at si Love ay parang mga bigger sister ng little sister na si Hope. So si Faith at si Love ay bigger sisters at si Hope yung kanilang little sister. Sabi ni Charles Péguy, kapag ka itong dalawang ate ay pinanghihinaan na, kapag ka pinanghihinaan ang ating faith, ang pananampalataya,
Pag nahihirapan na tayong magpatuloy sa pagmamahal, when love feels weak, itong maliit na kapatid nila si Hope ang nagda-drag sa kanyang bigger sisters. It is Hope that drags the two siblings whenever they grow weary. It is Hope that keeps the three of them moving forward. Napakaganda pong imagery. Kapag ka nagdududa tayo, pagod na ang pananampalataya, kapag ka sinusukuan na natin ang pagmamahal, nariyan ang pag-asa. Hope continues to drag us on, pushes us forth in our journey towards God. But ito pong specialty ay meron pong warning tungkol sa mga false hopes, mga hindi totoong pag-asa. So si Pope Benedict po ay nagre-reflect doon sa specialty kung paano pong ang modernong mundo, modernong panahon ay nagtitiwala, inilalagay ang kanyang pag-asa sa progress, sa politika, sa political ideology, sa siyensya. But we know in our history that these things have consistently failed to satisfy the deepest longings of the human heart. Sabi ni Pope Benedict sa kanyang sulat, those who followed Francis Bacon were wrong to believe that man would be redeemed through science. Hindi pala science ang magliligtas sa atin. Likewise, the utopian dreams of Marxism ni Karl Marx ended in oppression and disillusionment. Linawin po natin na hindi po sinasabi na walang pag-asa sa mga bagay na ito. Totoo po, nagbibigay ng pag-asa sa atin ang pag-abante ng lipunan, ang ating politika, ang mga leader natin, ang siyensya, ang medisina. Marami pong pag-asang nakukuha dito. Narinig po natin yan doon sa latest pastoral letter ng CBCP. Pero ang tunay na nagbibigay ng malalim at nagtatagal ng pag-asa, walang iba po kundi ang ating Panginoon. Only hope in Christ is trustworthy. Kaya naman po si Pope Benedict ay nag-i-insist na kailangan ng ating pag-asa ay nakaangkla. Our hope should be anchored in Christ alone, in God alone. Nilagay ko po dyan ang simbolo ng anchor dahil yan po ang ating universal symbol for hope. Kapag ka sinabi mong hope, yan po ang ginagamit natin na symbol, the anchor. So pag faith, yung krus. Kapag ka love o charity ay yung heart shape. Kapag ka hope, yung anchor. Ito yung tema natin, yan pong Latin na nakasulat dyan. Spes non confundit. Ang translation po niyan sa English, hope does not disappoint. Galing po ito dun sa binasa natin sa pagsisimula ng pagninilay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 5. And this is the theme of the Jubilee of Hope. Only our hope in Christ satisfies. And when we hope in Christ, it does not disappoint us. Napakaganda po nitong sulat ni Saint Paul. Abante po tayo. Ngayon, paano po natin makikita? Nawala po yung aking presentation. Nawala po yata yung aking slides. Sige po. Nakikita po ba yung slide? I hope. Sige po. So titingnan po natin yung Carmelite spirituality ngayon bilang isang pathway. It offers us a path forward. So Carmelite spirituality, living in hope through prayer, trust, and longing for God. So kung ang pag-asa po natin ay nangangahulugang pag-asa sa mga pangako ng Diyos, paano po natin ito maisasabuhay? So one of the most powerful answers comes from the Carmelite tradition. So the Carmelite saints like
Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of Lisieux, John of the Cross, and many others did not just write about hope. We know we are familiar with the books that they've written. Hindi lang nila sinulat po ito, kundi isinabuhay nila. Living in hope can be seen in our Carmelite saints. And there are three fundamental attitudes that we can learn from the Carmelite saints. The first one is hope is learned through prayer. So sabi po ni Pope Benedict sa kanyang sulat na Spe Salvi, prayer is the first essential setting for learning hope. Gusto mong matuto kung paano umasa? Magdasal. So Pope Benedict writes in his encyclical that when we pray, our soul is stretched in expectation of God's coming. Ang kanyang sulat po sabi niya, God strengthens our desire, and through desire, He enlarges our soul and increases its capacity to receive Him. Pinapalawak ng ating pananampalataya, ng ating pagdarasal, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Ganyan na ganyan din po ang sinasabi ng ating Carmelite spirituality. Sabi ng Carmelite saints, para sa kanila, prayer is not just asking for things. Rather, it is a way of waiting on God with trustful hope. So sabi ni Saint John of the Cross, the soul that longs for God is stretched in love. Si Saint John of the Cross po, he speaks of the soul's longing as a thirst that is only fully quenched when we see God face to face. Kaya kung naghahanap ka po ng perpekto dito sa mundong ito, wala pong ganon. Perfection only comes in eternal life. Pero salamat sa pagdarasal dahil nagpapatuloy tayo na maglong para dito sa hinihintay natin na face to face na pakikipagkaisa sa ating Panginoon. So in practical terms, this means that if we want to strengthen our hope, pinakamahalaga po, palalimin ang ating buhay pagdarasal. Deepen your prayer life with silent reflection, with scripture reading, or meditative prayer. So sana pinagsusumikapan po natin itong gawin. Alam ko po na mahirap ang magsabuhay ng Carmelite spirituality na nasa labas tayo ng mga kumbento. Pero nawa ay, sabi nga ng mga santo, we make our hearts as our own monastic cell. Ito ang ating monasticism of the heart. Narito sa loob ng ating puso ang ating kumbento, ang ating kapilya. Dito sa ating puso, kaisa natin ang Diyos. That's the first one. Hope is learned through prayer. Ikalawa, trust in God's providence. Yan. This is hope in action. So ang ating pong Carmelite spirituality ay nagtuturo sa atin na ang pagtitiwala sa Diyos ay pagtitiwala sa kanyang providence. Hope is trust in God's faithfulness even in trials. Hindi tayo papabayaan ng Diyos kahit sa gitna ng ating mga pagdurusa. Si Saint Teresa of Lisieux, alam ko, paborito siya na napakarami sa atin. She is a very good example of somebody who trusted in God's providence. Saint Teresa lived with total confidence in God's love. So sinulat niya, sabi niya, we can never have too much confidence in the good God. Huwag po tayong matakot na iasa ang lahat sa Diyos. Because as we hope in Him, so shall we receive. Napakaganda po nito. Sinasabi po ni Santa Teresita na kapag ka napakalalim ng ating pag-asa sa Diyos, hindi tayo madidisappoint. Ibibigay niya ang ating inaasahan. Lalo na kung ito ay kakabuti ng ating mga kaluluwa. And this aligns perfectly with Spe Salvi of Pope Benedict XVI dahil doon sa document, it insists that Christian hope is trustworthy because it is grounded in God's faithfulness. Kaya nga po, sabi natin kanina, ang pag-asa ay hindi lamang po pakiramdam. Hindi ito nakadepende sa external circumstances. Ang pag-asa ay ang malalim na pagtitiwala na tapat ang Diyos, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. And this trust must be seen in every aspect of our life. So,
It should be seen in our struggles, in our fears, in our uncertainties. Napakaganda ng dasal ni Santa Teresa de Avila. Naaalala po siguro ninyo ang dasal ni Santa Teresita, ni Teresa, let nothing disturb you, let nothing frighten you. God never changes. Only God suffices. Beautiful prayer. Magbago man ang buong mundo, magbago man ang lahat ng bagay, lahat ng tao, merong isang bagay na mananatili at ito ay ang Diyos. We can never have too much confidence in the good God. Kaya alam ko marami po tayong mga ikinakatakot. Alam ko marami kayong mga worries, anxieties. Ito po ang ating practical step. When anxious, surrender your worries to God. Napakaganda po ng dasal na tinuro ni Santa Faustina. Jesus, I trust in you. The prayer of Jesus, the Divine Mercy. Jesus, I trust in you. Instead of grasping control, we are called to abandon ourselves into God's hands. Na naniniwala tayo, nananampalataya tayo na igaguide tayo ng Diyos kahit hindi malinaw sa atin ang daan na nasa ating harapan. At ikatlo at panghuli ay itong eschatological longing. Ano ba yung eschatological? Kapag ka sinabi pong eschatology o eschaton, ito yung pagtanaw natin sa eternal life, doon sa buhay na darating. Yan pong ibig sabihin ng eschatology. So, hope that looks beyond this world. At ganyan na ganyan ang ating Carmelite spirituality. It is characterized by this intense longing for God. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, hope, O my soul, hope. Everything passes quickly, but God remains. Sabi po ng Spesalvi, heaven is not endless time, but fullness of life in God. Napakaganda po ng tinuturo ng Spesalvi. Sabi ni Pope Benedict, doon sa langit tayo ay nagiging kaisa ng Diyos. So kapag ka sinabi mo pong langit, ibig sabihin ay ang pagiging isa ninyo ng Diyos. Kaya pwede pong magkaroon ng patikim ng langit dito sa lupa. Our foretaste of heaven is that every time that we are in this world, every time that we are united with God in this world, we are actually experiencing a foretaste of heaven. Kapag ka tayo ay nasa banal na komunyon, kapag ka tinatanggap natin ang Panginoon, when we are one with the community inside the Mass, we are actually having a foretaste of heaven. Kaya inaanyayahan ko po kayo na dalasan ang pagsisimba kung maaari ay araw-araw. Bukas ay linggo, huwag pong makakalimot na magsimba. In the Mass, in the Eucharist, we are united with Jesus. We are united with our brothers and sisters, the church. We are united with the saints. We are united with the souls in purgatory. Ito po ang misteryo ng Eucharistia. Nagiging isa tayo. Merong patikim, pasilip ng langit na hinihintay natin. So the practical step for us is to keep eternity in mind. Read scripture on hope. Meron tayong mga kwento, verses sa Biblia tungkol sa pag-asa. Ugaliin ang pagdalaw sa Blessed Sacrament at pagnilayan din ang langit kapag ka nasa dasal po tayo. Pray about being united with God. Ano po ba ang nais ninyong makita, ipagkaisa sa Panginoon? Darating po iyan doon sa ikalawang buhay, sa langit na ating hinihintay. And so, responding now to the invitation of the Jubilee of Hope, dahil nga sabi ni Pope Francis, tayo ay mga pilgrims of hope. Paano ba natin yan isasabuhay ngayon? This is the last section of our reflection for this evening. How to live as pilgrims of hope today? How do we bring this vision of hope into daily life? We have a few suggestions at tiyak ko na ginagawa na po ninyo ang ilan sa mga ito o siguro lahat ito. Una sa lahat, deepen our prayer life.
So ang Spes Salvi po at ang Carmelite tradition ay nagtuturo sa atin, sorry, excuse me, na ang pag-asa natin ay pinapalalim sa dasal. Sabi natin, prayer is school of hope. It is the school of hope. So, ugaliin po natin na mag-make time para sa dasal. Hindi lang find time, hindi lang hahanap ng oras, kundi make time, maglaan ng oras for prayer, for silent reflection, for meditation, for scriptural reading, because that enlarges the soul for God. Pray daily to deepen your hope. Ikalawa, make a pilgrimage. So you can visit a Jubilee church, or you can walk through a holy door, or you may spiritually journey closer to Christ. Baka po merong mga seniors dito sa ating formation ngayon, at baka meron tayong kasama dito na halimbawa PWD o buntis na hindi makakapag-join sa mga pilgrimage na ganito, o ano bang limitations, huwag po mag-alala dahil pwedeng-pwede pong mag-pilgrimage spiritually. Ano po? To spiritually journey closer to Christ. So whether through a pilgrimage to a shrine, or simply walking through a holy door, or spiritually journeying in your heart, these acts remind us that life itself is a journey to heaven. So wag nating makalimutan nawa na ang buhay ay pilgrimage. That's number 2. Number 3 is to trust in God's plan instead of worrying about the future. So sabi natin, iasa natin sa Diyos ang lahat. You can never trust God enough. Sa Diyos natin ilalagak ang ating lahat ng pag-asa. Ano po? Pang-apat, perform acts of charity. Help those in need as expressions of hope. Sabi ni Pope Benedict sa Spes Salvi, kailangan kung tayo ay mga Kristiyanong umaasa sa Diyos, makita nawa ito sa ating pagmamahal at paglilingkod. Hope is seen in love and service. At pang-5, keep an eternal perspective. Live today in light of the promise of heaven. Huwag po tayo masyadong komportable sa buhay na ito. Hindi po tayo taga rito. Tayo po ay citizens of heaven. Inaabangan natin ang ating true home. Doon lahat tayo ay magiging kaisa ng Diyos. Ito ang ating pinagsusumikapan. Sa lahat ng ating ginagawa araw-araw, wag nawang makakalimot. We are citizens of heaven. This is not our home. Our home is in eternal life. So, ang Spes Salvi po ay paanyaya sa atin to live differently. Sabi natin, walang sino man na hawakan, naka-experience ng pag-asa, ang nabubuhay ng pareho lang. You are changed by hope. Our hope shapes us. It makes us better persons. We are shaped by the certainty of God's promises. So the Jubilee of Hope and our Carmelite spirituality gives us a clear roadmap kung paano natin ito isa sa buhay. Huwag nating makakalimutan nawa na meron tayong mga kasama. Dito pa lang sa ating formation, napakarami po natin. So kung meron man po rito ngayon na pinanghihinaan ng loob, kapit lang po. Marami po tayo na nagdarasal para sa isa't isa. Maraming nagdarasal para sa iyo. Kapit lang dahil habang may buhay, may pag-asa, at ang Panginoon ang pag-asa natin. Hope is not a feeling. It is a way of life. Let us pray, my dear brothers and sisters, to our Blessed Mother, our Virgin of Carmel, our hope. Napakaganda po dahil pag kinakanta natin ang Salve Regina, binabanggit doon ang phrase na Spes Nostra, our hope. Mary, our hope. No, Mary is not our hope. Our true source of hope is Christ. But Mary is channel of hope because she leads us to hope. She leads us to Christ, our hope. Paalala po sa atin ang pagtawag kay Maria bilang Spes Nostra, that just as she was the first to receive the fullness of redemption, ngayon kalakbay natin sa kasama natin, pinapatatag ang ating puso na magtiwala sa Diyos hanggang sa makarating tayo sa ating tahanan, makarating tayo sa langit. Holy Mary, our hope.
pray for us. Yan lang po muna siguro. 9:30 na, tamang-tama. Para hindi tayo ma-overload. May baon tayo, tamang-tama. Ash Wednesday na po. Magsisimula ang ating Lenten season. Salamat po. Baka, ayan, Brother Well. Salamat po, Father Jem, sa pagbibigay ng ng munting talk sa atin sa mga novices natin on the encyclical of Pope Benedict XVI na Spes Salvi. So, sana po maulit pa sa mga maimbita po namin kayo. Sure po, no problem po. Yun. So, meron po bang tanungan sa mga sa mga nandirito? Malinaw po ba sa atin? Okay. You're welcome po, Tita Lydia ng Mhm. TOC Project 4. Okay. So kung wala po, Father Jem, baka maaari po bang mag-closing prayer po tayo at ang gawaran niyo po kami ng inyong pagbabasbas. Sige po, dasal po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord God, we pray for all our brothers and sisters in Carmel, wherever they are, all over the world. Dasal po namin, Panginoon, nagabayan niyo po kaming lahat while we are on a pilgrimage as Carmelites. Kami po ay tinatawag ninyo sa buhay na kaiba sa ibang tao. Tinatawag niyo po kami na maging pag-asa sa mundo. Panginoon, nawa kami pong lahat ay maging pag-asa sa loob ng aming mga tahanan, pag-asa sa aming mga katrabaho, pag-asa sa parokya, pag-asa kung saan man kami. Panginoon, nawa kami po ay mga Kristiyano na unang tumitingin na ang kapwa ay lagi pang may pag-asa. Nawa kami po ay hindi mga Kristiyanong sinusukuan ang kapwa. Tulungan niyo po kami na maging katulad ninyo na kahit kayo po ay nasa krus, kayo po ay marunong magpatawad. Lord, our hope in you stretches our hearts, stretches our souls. Lead us, Lord, to your heavenly banquet. Dalhin niyo po kami sa langit kung saan ang lahat ng aming inaasahan ay napupuno, nagiging ganap. Ito lahat ay hinihingi namin sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birhen ng Carmel at sa pamamagitan ni Jesus. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may our loving God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you po. Ay, Good night po sa lahat. kaya ba, Brother Bot? Kaya ba mag-picture kasi? Hindi ko kaya eh. Ano ba si Father Bot? No, ayun. Hello, hello. Yan. Yun nga po i-request ko na mag-picture po tayong lahat. Sandali lang. Ayun. Tapos ko lang. Thank you, Brother Bot. So, pagbubukas po ang lahat ng camera. Ay, ang gaganda tang popogi pala. Lahat magbukas ng Yeah. camera. At wag mo na po mag-message sa chat para po lumabas yung wala pong nalabas ng mga Okay po. Lahat po ba ay tapos na tingin po kayo sa camera at mag-smile po. Ready? Dalawang page po ito kaya marami pong pagngiti ang gagawin natin. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Wait lang po, isa pa po. Bali, 4 na pagngiti ang gagawin natin. 1, 2, 3. Okay, isa pa po. Ready? 1, 2, 3. Tingin po sa camera. Smile.
Okay, isa pa po. Tingin po sa camera. Smile, 1, 2, 3. So, na po lahat. Yun. Yung Kuya, Yun na. pinapakita pa rin sa ano eh. Sa Portugal eh. Hindi kami oh. Ayun. So, yun po. Father, thank you Father po. Jeff, maraming salamat sa ano to, sa pagtanggap ng invitation for Thank you po sa lahat. Salamat po. Thank you po. Walang ano man po. Salamat po. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye po. Pero well, ingat po. Ingat po, Brother Ruben. Bye-bye. Thank you. Good Thank night you po. po. Ingat. po. God bless Good night po. po.